is in this place. Amen po ba? Amen. So tayong lahat po ay tumayo. Alam ko po na handang-handa na po tayong magpuri at magpasalamat sa ating buhay na Diyos. Amen po ba? Amen. So tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Oh, we glorify your name, Lord Jesus. Oh, Holy Lord Jesus. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Oh, shararayandara bahandara rashira baba. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Holy Spirit, thank you for your presence. Hallelujah. Oh, hallelujah. Lord, marami pong salamat sa umagang ito, Panginoon, na muling ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Ama, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, O Diyos. Hallelujah. Oh, we bless your name, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Salamat, Ama, sa patuloy na pagkilos mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya't sa umagang ito, Panginoon, hayaan nga po ninyong muli namin kayong purihin, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat yan ang nais mo sa mga sumasamba sa iyo, Panginoon. Salamat, Ama, sa pag-ibig mong walang hanggan, O Diyos. Ang pag-ibig mo, Panginoon, na nagbibigay buhay sa bawat isa sa amin, nagbibigay ng kalakasan upang magpatuloy, O Diyos, sa mundong ito, Panginoon. Ama, sa araw na ito, pinagkakatiwala namin sa inyo ang gawaing ito, Panginoon. Mula umpisa hanggang pagtatapos, dinideklarahan namin ang iyong Santong Espiritu ang siyang patuloy na mangunguna sa amin, Panginoon. Ang papuri at pagsambang awit na aming iaalay sa inyo, naway ito'y maging mabangong samyo sa iyong banal na harapan. Gayon din, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord. We declare, Panginoon, ang aming mga buhay, Panginoon, ay maging mabuting mabangong samyo sa iyong banal na harapan. Ikaw lamang, Panginoon, ang mapapurihan sa araw na ito, sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang karapat-dapat na tumanggap ng papuri at pagsamba, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Ipinagkakatiwala namin sa inyo ang patuloy na pagkilos mo, Lord God. Let your power, Lord, let your righteousness, Panginoon, move sa lugar na ito in the mighty name of Jesus. At hindi kami lalabas, Panginoon, na hindi namin daladala ang portion, Panginoon, na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Ikaw lamang, Ama, ang pupurihin namin, sasambahin, luluwalhatiin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Amen! A blessed and a joyful morning, church! Amen! Truly, the presence of the King is in this place. Amen! The kingdom of heaven is here. Amen! Pakisabi naman sa katabi mo, masaya ako dahil nandito ka. Amen! Amen! And I want to share this verse in Psalms chapter 100, verse 4 to 5. Come on, church, sabay-sabay nating basahin. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Amen? In verse 5, napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Amen? Amen? Kaya naman, sa umagang ito, patuloy tayong magsaya, umawit, at magpuri sa ating Diyos. Amen? Dahil tunay nga, na ang pag-ibig niya ay tunay. Amen? Amen? At siya'y tapat sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah! Go on, church!
iyong katapatan. Awitan mo ang Panginoon. Pagkailanman. Come on, church! Ikaw lang ang pupurihin. Mukha mo'y hahanapin. Yakap mo ay paningin. Sigaw ng aking damdamin. Oh, ikaw lang! Ikaw lang ang pupurihin. Mukha mo'y hahanapin. Yakap mo
tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Si Yahweh ang ating Diyos! Si Yahweh ang ating Diyos. Oh, we sing! Si Yahweh ang ating Diyos. Thank you, Jesus! Oh, purihin ka, Yahweh! Sambahin ang kalagdagan! Hallelujah, King Jesus! Thank you, Lord! Purihin ka. Purihin ka, O Yahweh. O sambahin ang ngalan mo, God. Thank you, Jesus, O God. Come on, church. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Oh, hallelujah! Hallelujah! We welcome you, Holy Spirit. Oh, salamat sa iyong katapatan, Panginoon. Sa iyong kabutihan, O God. Hallelujah, King Jesus. Thank you, Lord. Tunay nga, O God. Kailanman hindi ka nagkulang. Kailanman hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Give you praise, O God. Give you glory. Ang pag-asa ko, ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag na. Ika'y sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Binaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo
church. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man kahit kailan, kahit kailan. Di ka nagkulang, iyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo! Come on, church! Walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Minsan pa, kapatid! Inibig mo ako noon pa man. O walang katapusan ang iyong pagmamahal, Panginoon. Walang hanggan ang iyong kabutihan at ang iyong katapatan, Lord, sa aming mga buhay. Oh, hallelujah! O purihin ka, Panginoon. Sambahin ka. Hallelujah! Sa iyong pinakamataas na papurit pagsamba. Thank you, Jesus! Hallelujah! Oh, we bring back to you all the glory, praises, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. You are all blessed, church. Amen. A blessed and a joyful morning po sa bawat isa. Amen. Amen. Can we greet the next person na a blessed morning, kumare? Siyempre kung lalaki po yan, a blessed morning, brother. Amen. So before we proceed sa ating announcement, siyempre some of us napansin natin na meron po tayong bagong sisters and brother in Christ. Amen. Ready na po ba nating i-welcome ang ating mga new attendees? Amen. Ayan, kaya wag na po nating patagalin pa. I-welcome po natin si Sister Rosalie Vicencio. Ay, Sally Vicencio. Ayan, i-welcome naman po natin siya. Siya po ay invite ni Tita Son and ni Ma'am Shi. Ayan. Welcome po. Ayan. So next po, si Brother Kenneth Pingol and together with Sister Lady. Ayan, invite po siya ni Shan. If I'm not mistaken po, is kuya po siya ni Shan. Ayan, welcome po. Ayan, you are blessed po. You are all blessed po. And yan. Ayan. So for our announcement po, sa next Sunday, first week of March, first week po ng ating month of March, is magkakaroon po tayo ng leaders and workers meeting after the main service.
So, pakisabi sa mga leaders and workers dyan, huwag mawawala. Attendance is a must. Amen? Yan. So, for another announcement po, tinatawagan ko po si Kuya Sam for another announcement po. Okay. Church, this is a major announcement po. Paki-off muna yung music para yan. Para feel ko yan. So, good morning po. And this is a major announcement ng church for everyone. We all know that the prophetic word for this year is what? Ano pong prophetic word ng church for today, for this 2025? Appointed season, that's right. At isa sa manifestation ng appointed season is expansion. Do you agree? Pag sinabing expansion, ano ba yan? Ladami ba o kokonti? Lalaki, tama? Is expansion. And kami pong mga ministry heads, we need to abide kung ano yung vision ng church for this year. And for us to actually expand, we need to increase our numbers. Amen. So, for today, I would like to officially announce na mag-o-open po kami ng ministry sa lahat ng gustong maging part ng mga frontline ministries ng church. Like, if you want to be a musician, a singer, a dancer, or baka meron ba dito sa mga kamagulangan na gustong mag-picture? Magaling mag-picture? Dancer? Alam niyo po, etong madalang lang po ito. No? Madalang lang po tayo nag-o-open. Ibig sabihin, pag sinabing open, lahat ng gustong maging part is welcome. Walang age limit. Amen. Si Papsi, naka-reserve na yan sa tambourine. Again, church, this is open for everyone. Wala pong pipili, hindi kami namimili ng edad, hindi kami namimili ng anong tawag dito? Hindi kami naglalagay ng limitations because what is important is you have the heart to serve. At ang pagtayo po kasi sa stage is hindi simple. Lahat ng gustong mag-serve and also lahat ng willing magpa-train. Kasi napaka-importante nung willing mag-serve, pero importante rin yung willing magpa-train. Kasi, hindi naman po tatagal yung mga taong tumatayo dito sa harapan, naglilid sa atin ng worship for how many years if they are not properly trained. If konting problema lang sa bahay, affected sila, they will not show what in practice. Paano kung drummer yun? Eh di alata mong drummer. Makanano if worship leader ito, eh di wala tayong worship leader. But, you see, these people that are standing on stage, leading us in worship, they are properly trained. Not just in skills, more importantly, in spiritual aspect ng buhay nila. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Kaliwa tsaka sa kanan. Lawenye po, gitarista yan. Eto, malupit. Baka singer yan sa banyo. Kasi marami sa atin singer. Pero ang problema, kumakanta lang tayo sa banyo. Pag lumabas na tayo ng banyo, hindi na tayo singer. Sabi mo sa katabi mo, baka hindi ka lang pang banyo, sis. O baka hindi ka lang pang banyo, bro. So we are looking for, ano bang hinahanap ng church ngayon? Unang-una, gitarista. If kaya nyo, eto whether may alam kayo or hindi nyo alam ang pagtugtog, either marunong na kayo mag-gitara or hindi pa kayo marunong mag-gitara, walang problema. If marunong ka mag-gitara, praise God. If hindi ka marunong mag-gitara pero willing ka, praise God, you are still welcome. Alam niyo kung bakit? Kasi po, we are willing na mag-train ng tao. At pag nag-invest kami ng knowledge sa ibang tao, wala kami tinitira para sa sarili namin. Kasi alam namin magagamit yun para sa church. Amen. Right now, we have trainees sa mga kabataan. Siyempre, mga kamagulangan, di papahuli. Gusto niyo ba makita si Tita Son dyan, nagpipicture? O kaya nandun siya, naglilirik siya doon. Siya yung in charge sa live stream. Pwede. Kasi no age limit nga eh. Huwag natin limitahan yung mga sarili natin. Importante, willing ka. So, either, ayan, gitarista, pangalawa, keyboardist. Ito po yun, yung pula.
Baka meron kayong talent dyan or gusto nyong matuto. It's not too late to learn. No? Next. Bass. Ayan, ito po yung kulay, etong dito. Next. Ito, feeling ko dito maraming mag-a-apply eh. Vocals. Hindi mo alam yung katabi mo, baka future worship leader yan. So, sa vocalist, if medyo mahihiyain ka, pwede ka sa backup. Ayaw mo nagpo-front, pwede ka sa backup. Or pag mas sobrang hiyain mo talaga, pwede ka sa choir. May kasama ka doon. Pero kung ikaw yung laging, game, pwede ka, baka, pwede yung mag-worship leader rin eh. Diba? And next, yan. Baka meron kayong mga tinatagong mga nagti-TikTok. Mahilig sumayaw, pwedeng-pwede. And of course, ito po, sa mga kabataan, marami siguro, yung last, digital media. Yan yung mga kagaya ng ginagawa ni Hannah, yung mga nandun sa booth, mga may talent sa design, mga marunong mag-layout, yan, baka meron sa inyong mga professional na, alam mo yon. Alam niyo po kasi nung nag-start kami, ganyan din kami, mahiyain. Ayaw naming mag-front. Pero, hindi kami nanatili sa ganon. Nag-decide kami, kailangan naming humakbang paabante kung gusto naming pang mas lumago sa ministry. And until now, for the last, hindi ko alam kung ilang taon na ako tumutugtog, since grade 1. Di totoo po, since grade 1. Hanggang ngayon, ganun pa din ang ginagawa ko. And we are looking forward to produce the same quality of leaders just like what we have today. Nabibless po ba tayo sa worship team ng church? Kung hindi po kayo nabibless, walang gumaganon pag Pag praise and worship na, balong ganado lang. Again, we are officially open and you are welcome to register doon po sa harapan, doon sa reception natin, merong usher doon na maglalagay ng pangalan ninyo, ilang taon na kayo, anong ministry ang gusto nyong pasukan, and last, if meron kayong Facebook account. Open po ang ministry hanggang second Sunday of March. Only. After nun, close na tayo. Amen. Ako excited ako, ewan ko po kung excited kayo. Yung iba kasi sa atin, mindset nila, pang kabataan lang yan, matanda na ako. Hindi. Alam niyo po, ang pag-ministry wala sa edad. Hindi yan naluluma, hindi rin naman laging latest. As long na willing kang mag-serve, hindi importante kung anong edad mo. Ito nga, kahit nga hindi ka marunong tuturuan ka nga namin Ang importante lang, magdedesisyon ka. Amen. Willing matuto, willing magpa-train. Amen po. Amen. So lahat po ng interested, if gusto nyo, pwede kayong dumirekta sa akin or kay Pastor Jing or kay Pastora or kahit sinong member ng worship team, pwede po. Kung nahihiya kayo. Okay? Amen po, church? Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. So ready na po ba tayong magpa-train? Hallelujah. So just to add lang po before ako mag-start magturo is don't miss this appointed season. Don't miss this appointed time. Because this would be the start of one of your next levels in your ministry or bilang isang Kristiyano. Amen po ba? Ako po nag-start ako projectionist. Yung po naglilipat ng lyrics. Ganun ako nag-start sa ministry. Tapos naniniwala ba kayo naging dancer ako? Wow. Ngayon, But when I was yung mga edad na teenager ako noon, I started dance with the Lord when I was 7. And up until my 20s year, and ngayon nag-shift ako sa worship leading. No? So, progression po kasi
if you really want to have what we call the next level, then you have to decide now. Amen po ba? You have to make a decision. Kung gusto mong talagang mas lalong lumawak yung level of influence mo, then you have to make a decision. Amen? Sa Charles, dati akong di pinagbubuksan yan sa cell group. No? Sa bahay nila. No? Ayaw niya ako pagbuksan ng pinto. Ngayon, worship leader na. Tingnan niyo po yung transition na nangyayari. No? Because they made a decision. And once na nag-decide po tayong maging bahagi ng frontline ministries, no, you will be trained. Not just skills, but even your attitudes and your spiritual life will be trained at the same time. So sabay-sabay po yun. Amen po ba? Amen. Sige po, pumunta na po tayo sa salita ng Diyos sa umagang ito. Amen. But before that, let's pray for our tithes and offering. Sige po, tumayo tayong lahat. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, Lord, we bless, O God, our offerings, our tithes to you, Lord. Let this be, O God, an offering to your holy throne, Lord. Lord, we thank you for the blessings that we have received from the past weeks and months, and Lord God, and Lord, as we return back what is due to your ministry and what is due to your kingdom, O God, we declare abundance, prosperity, hundredfold return. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sige po. Amen. Sige po, punta na po tayo sa salita ng Diyos sa umagang ito. Amen. Ang title po ng mensahe natin ngayon is The Appointed Season of Power. Amen. Kung napansin niyo po yung preachings ko, it all about pertains to appointed season. Appointed season of harvest, appointed season of victory, appointed season of expansion, and this time, appointed season of power. Amen. Amen po ba? Handa na po ba? Pag sabing isipin mo, tatalan ka. Okay, let's start. Amen. Fact check tayo, okay? When we accepted Jesus as our Lord of our lives, as Savior of our lives, we are empowered. Okay? We are empowered. But the question is, hanggang saan do you know that you are empowered? Are you aware that you are empowered? At the same time, yung level of influence nung power that you have received coming from Christ, hanggang saan yun naaabot? Amen? That's why meron tayong mga question, bakit ipastor pa siya mag-pray, talagang dadagong-dong? Ne? Pa siya, sister, kantaya talaga naman mabibless ko. Amen? Anong pinagkaiba ng meron ako sa meron ka? Parehas din tayong tumanggap. We receive the same Holy Spirit. Amen? We receive the same Jesus. But what is the difference? Can you hear an amen? Can you hear an amen? So lahat tayo dito, fact check, lahat tayo dito empowered. Lahat tayo dito anointed when we accepted Jesus as our Lord and Savior. Amen. But there would be a key point difference kung saan, hanggang saan yung level ng influence, ng power na meron ka. Amen po ba? You know, because everything in the kingdom of God operates in what we call divine timing. Amen? Jesus knew when He was born that He was the Messiah. But there was a proper timing that the Father has sent Jesus kung kailan po siya magme-ministry. Amen? Jesus knew that when He sent, nung pinanganak siya, alam niya na siya yung mamamatay siya sa krus ng Kalbaryo. But it took Him a while before He decided to do His ministry and to do the works of the Father. Amen po. Amen? So for 30 years, He waited for that right time. And then for 3.5 years, He do His ministry. Nakukuha niyo po ba? He knew that He was empowered. Amen. Now, in Habakkuk chapter 2 verse 3, it teaches us that
God is not random. Amen. His plans unfold in appointed times. Amen po ba? And we all know that God moves in what we call appointed seasons. Amen. Isaiah 60 verse 1 says, Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. Okay? Ang sabi dito, for the light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. Sino yung mga dinatnan ng glory? Yung mga nag-arise. Amen. Sabi niya, arise, shine. For their light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. Amen. Alam niyo po, there is a pattern of power in the scripture, in the Bible. Exodus 3, okay? Moses have a season of obscurity, but then the burning bush marked his season of power. Amen. Yes, merong season si Moses na nagtatago siya. Tama po ba? Doon pong pinatay niya yung isang Egyptian soldier, he ran away, no? And for how many years he was hiding himself? But there was a timing when God revealed himself to Moses dun sa burning bush. At doon nag-start yung season of power ni Moses. Amen po ba? David endured, 1 Samuel 16, no? Nagtago din naman si David. Kasi hinahunting siya nung hari. Tama po ba? At ito maganda kay David, no? Nagkaroon siya ng dalawang attempt to kill the king, but he did not. Alam niyo ano prinsipyo ni David? He's still the anointed one. Siya pa rin nakaupo. There was a time that David was hiding, but when the time was right, he was anointed as king. Amen? The disciples had a season of preparation, but at Pentecost, the power came. Amen po ba? Alam niyo po, many people miss this power, this season of power, this appointed season of power, because they fail to discern the move of God. Amen? Hindi nila nakikita yung kilos ng Diyos sa kanilang mga buhay. Amen po ba? Kayo ba'y nandyan pa? Uulitin ko po. The same power that flows in me is the same power that flows in you. It's just a question of the influence that we have and the decision when you will use it. Narinig niyo po yung preaching ni Bishop, di ba? Tama po ba? Ano sabi niya? This is a season of harvest. It's up to you kung aani ka o hindi. So lahat nasa atin. Amen? The decision is on us. Whether we will operate in power, whether we will operate in riches and glory, or we will operate in poverty. Amen? We will operate in a life of blessing, or we will operate in the life of curse. Kayo ba'y nandyan pa? Amen? Kaya marinig mo mag-preach si Bishop nung last Sunday, especially kung first time mo narinig yung preaching na yun, ano? Bless ako? Di ba? May kapangyarihan yung bibig ko. Yes! Amen? Your words have power to bless. Kayo ba'y nandyan pa? Ang pinagkaiba ni Jesus kay Adan, si Jesus nagsasalita, si Adan hindi. Amen? When Jesus was tempted, He speaks. He spoke to Satan. When Adan was tempted, he did not speak. Kaya nakakatakot po rin yung bubulad. Na? Bisa Yakupin, bisa makakarugan ko kureta masyadong tahimik. Di ba? Because when Adan was tempted, ang sinising niya yung babae. Di ba? Tinukso po ako ng babaeng binigyan niyo sa akin. Si Eva kasi eh. But when Jesus was tempted, He speak. At pa yung matinda, He speak the word of God. He speak the promise. Kayo ba'y nandyan pa? Amen.
Now, we have to discern our season. Okay? Tayo po ngayon ay nagkakaroon ng season shift. Amen. You feel the weight of the transition, the steering of something new. Di ba bago to? Amen po ba? Alam niyo po, kapag daw nakakaramdam tayo nang nandun tayo sa period na parang transition period, no? Kahit sa gusto mo, mag-a-adjust ka. Tama po ba? Ako nga, nung from Kakutod, lumipat kami sa may San Agustin Sur. Na-miss ko yung Kakutod. Parang di ako makatulog ng ilang araw eh. Now, from San Agustin, lumipat kami ng Gatchawin. Ganon din. Kasi di ako sanay matulog ng may katabi. Nang malikot na katabi. Nung nasa Gatchawin nun, meron akong katabi. Malikot sa higaan. Diba? So, nag-a-adjust ka. Nasa period of adjustment ka. Amen po ba? And it will not be easy. That's because God is calling you to step into your appointed season of power. No? May mga pagkakataon po, baka nananalangin tayo at naghihintay tayo. There are people who've been feeling the hungry for more. Amen? You are sensing the presence of God and intensifying your life. Kapatid, these are signs that the season is near. Amen? When you've been praying, waiting, and wondering, when you've been feeling the hunger for more, when you sense God's presence is intensifying your life, kapatid, your season is near. Amen po ba? Point number 2. Ito the Holy Spirit releases power in the right time. Acts chapter 1 verse 8. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me. Amen. Did the Holy Spirit came upon to us? Yes. Amen. Did we receive the Holy Spirit? The answer is yes. And you shall be what? Witnesses to the Lord. Amen po ba? Amen po ba? So you have the power. The power of God flows in you. Okay? Let me just clarify that. Okay? You are empowered because the power flows in you. Amen po ba? Kumbaga kapatid, you are sa kuryente, parang ikaw yung copper. Ikitantanso. Ne? At merong source ng power. Kasi ko, Junel, alam na alam yan. Okay? Yung source ng power, saan dumadaloy? Doon sa copper. Okay? So kapag nakakonekta ka doon sa source, kung anong dumadaloy sa source, yun din yung dumadaloy doon sa kable. Kaya kung sinong humawak doon, magkakapower din. Tama? Rhea Montalnano. Diba? Diba? But the copper itself cannot produce power. It is connected to the source. Amen. You have power because you are connected now to God. You are empowered because you are connected to the true vine. Amen po ba? Pero kung sarili mo lang, ali. Kaya ang sabi dito, you shall receive power when the Holy Spirit, may source. Kayo ba'y nandyan pa? Kaya kapatid, sa buhay na ito, no, ang source natin dapat palagi ang Diyos. Pero minsan nakakalungkot, ginagawa nating resources, ginagawa nating source ang ating mga resources. Kapatid, ang resources nauubos. Ang source hindi. Kayo ba'y nandyan pa? Iba sa atin, ginagawang source ang trabaho. Kaya kapag nawala ang trabaho, wala na rin. Hello? Yung source of blessing ay nakaasa sa trabaho. Kaya pag nawala ang trabaho, wala na rin. Di ba temporal yun? Uling po yung sika ng tamo, yan naman permanente. Ne? Yung lakas po natin nung 16 tayo is not the same ngayong nasa 60s, 70s tayo. Amen po ba? Ako yung hininga ko ngayon, hinihigal na rin ako eh. 30 ko pa. Amen. Yung dating lakas ko nung, kasi po, masipag, baluda rin, masipag ko lalakad, baluda yan. Nilalakad ko lang ang church pag, pauwi, gusto ko naglalakad, San Agustin Sur, hanggang Kakutod, lalakarin ko yan pag nag-aaral ako. Masipag ako naglalakad.
O ngayon bala mo mitwa akong bagyo, bala mo susunga na ako. Nagdi-deplete yung strength mo. Tama po ba? Ano pa? Minsan, ito po, just take it, resources ang parents. Resources ang asawa. Wag naman. Kaya kapag kinuha ng Lord yung parents, kinuha ng Lord ang asawa, tandaan po natin, ang source natin walang iba kundi ang Diyos. Amen. Ang source palagi ang Diyos. Kapag may kulang, hanapin mo sa source. Huwag mong hanapin sa resource. At huwag kang magagalit doon sa resources. O, talata pa ba? Pa si Maxwell doon eh. Diba? Siya tamang obra. Talata pa ba? Pa si Mami eh. Talas siya rin yung resources. Pila rin gagamitan ng Lord para pa ka rin mag-flow. Patsyetting pa makailangan, pantunan niya king source. Pantunan king resources. Amen. Kasi po, minsan nakakalimutan natin maging grateful pag ganun. Amen. Pag si Maxwell, doon po makapamayad best. Wala po makapamayad kasi wala pang sweldo. Nakaasa ko sa sweldo. Amen. Pag may pangangailangan ka, itanong mo sa source. Amen po ba? At tandaan niyo po natin, kapag tayo ay humiwalay sa source natin, alam niyo po, spiritually speaking, mamamatay tayo. Not physically, but spiritually. Traye po yung asan lakoya kindanom ng malyari king asan. Mateo. Ing tanaman lakoya king gabon ng malyari kayo. Mateo. Kayo hubay nandyan pa. Amen. At ang sabi po dito, power is not given without preparation. Ito po yung sinasabi ko kanina na level of influence. The disciples waited in the upper room before receiving the outpouring. Why? Because God never releases its power into vessels that are unprepared, unfocused, or unwilling. Ayan. Before the power should flow, kailangan po maayos nakaprepare. Amen po ba? Sina Sir Junel, bago sindihan ng source, hindi naman nila hahayaang nasa baba yung kable. Hello po? So, i-make sure nila na kailangan, kung may source, yung daluyan at the same time yung destination kung saan dapat ikokonekta. Amen. So that magkaroon ng maayos na flow yung power ng kuryente. Tama po ba? Now, check this out. The power is not given without preparation. Amen. Kahit flick ng switch mo, if hindi ka ready, kapatid, if hindi ka willing at hindi ka unfocused, hindi ka gana. Ano po ibig sabihin nun? Enable for your influence of power to flow, kailangan po, nagre-require po yan ng proseso. Tama po ba? Right attitude. Right behavior. Amen. Power requires process. Basta kung titingnan po natin Genesis 50 verse 20, Joseph endured betrayal and imprisonment before stepping into his destiny. Amen? Ako po sasabihan, kailangan tamo pang magkasakit, ali. Ang sasabihan ko, Kenny, is that atin tamang process of refinement. Amen po ba? Before stepping into his destiny, no? Bago siya naging governor ng Egypt, naramdaman niya muna yung feeling na isang maging prisoner. That's why Joseph have compassion to people because that compassion was developed when he was in prison. Amen po ba? Alam niyo po, pwede maging pastor, may develop kaya ka na kailangan mo lang luguran datang kalugod-lugod. Amen? Ito pong penasakit na naka, manahimik ka pa rin. It's the training. Hello po, it's showing compassion. Look at Jesus. Penumbok de, penimpaling de, nilatigo de, but he never say a word. He was properly trained. Amen po ba?
Another example in 1 Kings 17:18, Elijah walked in solitude before the fire of God fell on Mount Carmel. Amen? And even Jesus himself spent 30 years in preparation for a 3-year ministry in Luke chapter 3, verse 23. Kayo ba'y nandyan pa? Pakisabi sa katabi mo, right time. Proper timing. Kapatid, yung in-announce kanina ni Kuya Sam, baka yun na yung proper timing ninyo. Amen. Baka yun na pala yung hinihintay mo. Amen po ba? Now, the role of waiting in power. The waiting season is not a wasted season. It is waiting that your character is shaped, your faith is strengthened, and your intimacy with the Holy Spirit depends. Alam mo kapatid, hindi ka pwedeng maglingkod sa Lord kung hindi tama yung character mo. Hindi ka pwedeng maglingkod sa Lord pag hindi determined or hindi malakas ang pananampalataya mo. Kasi kapatid, alam mo, when you share the gospel, hindi naman lahat tatanggapin. Tama? Especially ka rin kapamilya mo. Di ba? Di ba? Share mo. Ano yung panyabya mo yun? Ng church. Alam mo kapatid, kung madali kang sabihin ngayon, ma-discourage ka, aayaw ka na eh. Kaya nang sabi, your faith is strengthened. You have to be trained. Your character is shaped. Yung kahit ni-reject ka, willing ka pa rin i-share mo. Nakakalungkot sa mga Pilipino, pag nasaktan, ayaw na, no? Kapag gumana na, ayaw na. Di ba? Kaya kung mapapakinggan nyo yung mga testimony nung Kangkong Chips. Di ba? Ano ba yan? Yung mga sikat na influencer ngayon, yung mga ano nila, ano yung kwento nila? Ilang beses kaming muntik nang nalugi. But because I have this kind of mindset, sabi niya ganun. I have this kind of attitude na mag-grow, is hindi ako pwedeng tumigil na lang. At ito yung pinakamahalaga. Your intimacy with the Holy Spirit should be deepened. Your closeness with the Holy Spirit, your discernment, or your relationship with the Holy Spirit. Kayo ba'y nandyan pa? Amen. Kaya nga sabi, if you feel stuck in delay, do not despair. You are not forgotten. You are being prepared for power. Kapatid, it doesn't mean na hindi ka nagagamit ngayon. It doesn't mean wasted yung panahon mo na yan. Kayo ba'y nandyan pa? Hindi ibig sabihin, hindi ka nakikita dito. It doesn't mean hindi ka nagfa-function. You are in a season of preparation. Amen po ba? Amen po ba? Before ma-release yung power sa'yo, kapatid, kailangan ready ka muna. Kumbaga sa 12 rounds sa boxing, kailangan mo mag-train 4 months, right? Di ba, kung papanoorin natin yung documentary ni Pacquiao, mas mahirap pa yung training niya kaysa mismo sa 12 rounds. Nakwento niya yung laban niya kay Barrera. He sparred for 36 rounds. Kaya nung 12 rounds na lumaban siya doon sa kalaban niya, yung 12 rounds na alayang-aliwang gawa ko, tutumbok, papagal kasi there's a preparation for that. Amen po ba? Meron tayong mga pinagpipray sa Lord. Meron tayong pinagpipray. Ito yung tanong ko sa iyo, kapatid. Are you ready for what you're asking? Baka hinihingi mo ito sa Lord, ikaw mismo pala hindi ka ready doon sa hinihingi mo. Amen? Meron ako napanood 7 years old na bata. Daddy, bili mo ako ng Ford Raptor. Ford Raptor, nakita mo yung Ford Raptor, yung malaki? 7 years old na batang lalaki. Kahit may pambili yung tatay, binila niya ba yung anak niya? Hindi. Because the boy is not ready for what he's asking. Hello po. Amen? You are praying for a business. Negosyo. Ask this to yourself, Lord, am I ready for what I am asking? Do I already have now the management skills? Lord, makaba ko ba pasensya? Hello? Di ba sa negosyo, yung mga naka-experience sa negosyo, hindi naman sa unang negosyo, agad kikita ka.
Minsan yung unang kinita mo, iikot mo pa yan, di ba? Minsan it will take you months and years bago ka makuha yung ROI mo. Amen? Now, I'm gonna ask you the same question. Do you have the patience? Do you have the management skills? Do you have the determination? Nakita mo kayo nagde-decline yan, tuloy pa din? O, pag ganun, kapag di mo kaya, kapatid, huwag kang hingin yung negosyo. Di ka ready. Hello po? Amen. Kayo ba'y nandyan pa? Amen. Yung halimbawa, hihingi sa mga kabataan, hihingi kayo sa Lord. Lord, gusto ko maging cum laude. Lord, gusto ko maging awardee. Gusto ko magkaroon ng honors. Question, are you ready for what you're asking? Handa ka bang magpuyat? Mag-aral? Iwas barkada? Bahay, church, school ang maging routine ng buhay mo? Amen? Para dun sa hinihingi mo sa Panginoon? Alam niyo po, it will always require a development. Amen po ba? Okay na yun. Win tayo. Number 3. Okay? If there is a right time to release it, ito kapag fullness. Walking in the fullness of power. Ephesians chapter 3 verse 1 says, now to Him who is able to do what? Exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, according to the power that works in us. Amen po ba? He was able to do what? Exceedingly, abundantly, above what you ask or think. Pero may basis si Lord. Anong sabi niya? According to whom? The power that flows on us. Amen. Gano'n ka kalakas ang boltahe mo, kapatid? Hello? According to the power that works in us. He is able to do what? Exceedingly. Si Lord mahirap sa adverb. Abundantly, puro LY yung dulo, no? Sabi niya, above all what we ask. Higit pa sa hinihingi mo, higit pa sa kaya mong isipin. Amen po ba? When the power comes, what happens? Number 1, supernatural boldness increases. Hello? Peter went from denying Jesus to boldly preaching at the Pentecost. Di ba? Ano nangyari kay Pedro? Di ba dininay niya si Jesus 3 times? But when he received the power, the Holy Spirit, he boldly preached Jesus. Amen po ba? Kayo ba'y nandyan pa? When we receive the power of the Holy Spirit and when we became born again, not in flesh but in spirit, no? Are we boldly saying, the Lord, si Jesus ang Lord ko. I am preaching the gospel. Amen? Kayo ba'y nandyan pa? Number 2. Ito, gusto ko to. Doors open that no man can shut. Hello? Ibig sabihin ng kapatid, mga pinto ang mabubuksan para sa'yo. At walang sino man ang pwedeng magsara. Amen? I would open doors that no one could shut and I will close doors that no one can open. Amen? Sinong gusto nun? Pabubuksan, yung may bukas sa pinto para sa'yo, kapatid. Alam mo, may katakman-tamong rejections. 1,000 times pinagsarahan tayo ng pintuan, but not this time. Not this time. At kapag si Lord ang nagbukas ng opportunity, walang sino man ang pwedeng pumigil dyan for you to enter it. Amen. Kahit sino pa yan. If God tells you it will happen, it will happen. And no one can shut the door. Kayo ba'y nandyan pa? Amen. May mga pinagpipray niyo sa Panginoon, huwag yung titigilan yan. Amen. Dahil pag nabuksan yan, alam mo, minsan meron tayong mga prayers na nakalimutan mo na eh. Ako yung prayer ko nung
16, 17 ako. Tinugon ng Lord nung 24 na ako eh. Tapos bigla kang naalala mo na lang bigla na, ay Lord, doon nga pala, pinag-pray ko to. Amen. May mga ganun pong senaryo na minsan, meron tayong mga prayers na tagal-tagal, tapos bigla maalala mo, tinugon ng Lord. Dahil alam niyo po, ang Lord po ay hindi nakakalimot sa kanyang mga pangako. Tandaan niyo po yan. Ang sabi ng Bible, si Lord lahat ng mga luha natin, kinokolekta niya yan. Lahat ng iniyak mo sa Panginoon. Lahat yan naaalala ng Lord. Lahat yan nire-recognize niya. Amen po ba? Genesis 41:14. Joseph's breakthrough happened in a single moment when Pharaoh called him. Di ba? From a prisoner to a governor, his life changed when Pharaoh said, "You will be second in command after ko. At walang sino mang mas tataas sa'yo bukod sa akin." In a snap of a finger, his life changed. Kamakala mo kapatid, 1,000 taon sa atin, isang araw lang sa Diyos. And He can turn your life in just a twinkling of an eye, upside down. Bahay niyang baguhin ang buhay mo sa isang iglap lang. Amen po ba? Those are the doors that's being opened unto us. Amen po ba? At kapatid, matindi lalo na ngayon naririnig mo itong salita na nanggagaling sa Panginoon. Amen. Babalikan ko lang po, sasaglitin ko lang. Paano nag-ooperate ang wisdom? Ang knowledge at understanding, pag naintindihan mo yung nabasa mo or naintindihan mo yung naturo. Okay, Pastor, gets ko. O sige, naintindihan ko po siya. Pero ang wisdom nagsastarts pag ina-apply mo na siya. Amen? Bakit hindi ka nagkakasakit? Kasi ina-apply mo yung wisdom na natutunan mo dun sa nabasa mo. Amen? Amen? Diba? Kaya ka naiiwasan yung sarili mong magkasakit kasi nga, naiintindihan mo yung mga bawal. Diba? Naiintindihan mo na bawal mong kainin at naiintindihan mo na dapat mong inumin yung mga gamot mo. So, naiiwasan mo ngayon yung magkasakit. Wisdom yun, kapatid. Because you are now applying what you have understand. Amen po ba? Tawag doon, wisdom. Ang wisdom po ay hindi lang talino. Talino yan, at the same time, may application yan yung natutunan mo. Yun ang totoong wisdom, kapatid. Diba? Amen po ba? Amen. Kaya nga, diba, pwede kang makaiwas sa sakit kung gugustuhin mo. Apply mo yung wisdom. Amen. Apply mo ano sinasabi ng Bible, no? Apply mo din kung ano yung sinasabi ng mga taong ginagamit ng Diyos for your health. Amen. Alam niyo, hanggang Jesus pa yung mag-preach kayo ni Sabiana, kaya ka, mo gagawan yan. Nung kabisa, lang nga gawa. Kahit bumaba pa ulit ang Diyos dito, sabihin niya sa'yo, ka mamangang buro, bawal kaya ka yan. Wala akong sinasabi, wala akong minemention na tao, ah. Pero parang malakas yung energy banda dito, eh. Diba? Sinabi ng Lord, babaya mo kaya sabihan na. Sinabi ko na kaya ka, mamangang buro, makakatas presyon yun. Ay Lord, manyaman kasi eh. O bala ako. Nakukuha niyo po ibig ko sabihin? Diba? Even though we read all the books, pag walang application, wala. Amen. And even, alam niyo po, ito sa mga magte-train, magpaplanong mag-train, halimbawa nag-train kayo ng gitara, okay, tuturuan ko kayo ng theory about chords, pero kung hindi mo i-apply yung natutunan mo sa mismong instrumento, kapatid, di ka matututo. Diba? Okay, alam mo yung A, alam mo paano siya na-form, alam mo yung itsura niya, pero kapag ilalapat mo na sa gitara, hindi mo alam, kapatid, walang mangyayari. Kung alam mo pala na ang falsetto ganito, alam mo pala ganito yung melody, hindi mo naman kinakanta. Kinakanta mo lang sa CR. Okay? Alam niyo po bakit maraming kumakanta sa CR? Kasi maganda yung reverb doon. Ma-echo. Kaya sa joke, puro echo. Okay? 7, 8, 8, 1, 1.
You are a great singer. Diba ganun? 7, 8, 8, 8. The Bluetooth device is now connected. Diba ganun? Oh! But kapag sa video okay, gusto mo may echo, pero pag kay Lord naman, kapatid. Natatawa kayo, di ba? Pero totoo. Amen. It requires application. Pakisabi sa katabi mo, application. Pakisabi sa kanya, hindi pwedeng alam mo lang. Dapat ina-apply mo yung natutunan mo. Amen po ba? Number 3, the atmosphere around you shifts. No? Paul's presence alone casts out spirits. Acts 16:18. Alam niyo po kapatid, isa sa mga yung fullness of power is yung wala ka pang sinasabi. Darating ka pa lang bilang mag-iiba yung ihip ng hangin. Kung alam niyo yun, kapag alam niyo po sa pamilya tensionado, pag bigla kang dumating, lahat kumakalma. May ganun, di ba? Meron tayong kapatid na ganun. Tensionado lahat ang gawanta, pero paninay tayo, ikaya na. Kadatang naritang kapatid yung ito, o tambing magkalma kayo. Nag-iiba yung atmosphere. Amen? Papasok ako sa mga estudyante ko, sa PHS, ang gugulo, grade 7. Yeah. Eh. Papasok kong ganun. Gaganyan lang ako. Titingnan ko lang sila. Wala ka pang nag-iiba daw yung iihip ng hangin. Alam niyo, sabi ng isang estudyante ko, grade 7, alam mo sir, nung una kitang nakita, alam mo, nakikita ko yung kapangyarihan mo. Kasi daw, grabe daw yung yung intimidating presence ko. Talagang pag daw pumasok akong ganyan, kapag daw, alam mo sir, pag di kilala, matatakot sila sa'yo. Kasi iba yung aura mo, basta iba, sabi ng estudyante ko sa akin. Kaya kapag doon diyan ka, sir, kahit di ka magsalta, sir, nararamdaman namin yung kapangyarihan mo. Sabi ng mga estudyante ko sa akin. Okay, hindi ganun kapangyarihan ang sinasabi ko. Siyempre, iba yun dahil sa school-related. What I'm trying to say, if the environment is so depressing, kapag dumating ang isang anak ng Diyos, nag-iiba. Hindi ka pa nagsasalitang magsalita, lahat kumakalma, lahat nararamdaman ng presensya ng Diyos. Yun yung sinasabi ng atmosphere around you shifts. Nag-iiba. Sabi dito si Pablo, presensya niya pa lang, umaalis na. Si Peter, dinaanan lang ng anino niya, yung lumpo, lumakad. Hindi pa siya nagsasalita. Amen. So when you have this kind of season of power, kapatid, alam mo, ito yung totoo, hindi ka pa nagsasalita sa bulsa mo. May nangyayari na. Amen. But kapag bulsa pinag-uusapan talaga, amen, pastor! Diba? Kapag bulsa, amen. Hallelujah. Ano po ba yung application niyan? No? Power requires obedience. Everybody say obedience. Many people receive a season of power, but they hesitate, delay, or ignore. Nagdadalawang isip, dinidelay nila, or minsan hindi nila ginagawa. If you sense the Holy Spirit is leading you into something new, step forward in faith. Pag may pinapagawa ang Lord sa'yo, then do it. Has been God nudging you to take action? Is there a divine calling you've been avoiding? Have you been feeling a pull into deeper prayer, worship, or ministry? Kapatid, your season is here. Do not miss it. Amen. Nagpakawala ng word ng ating bishop that this year is a season of harvest. Amen po ba? Kapag aani, kailangan may kunamula. Amen. Hindi ka naman magtatanim eh. Aani ka eh. Di ba sa mga farmers, yun ang pinakahinihintay nila? Amen. Yung pag-ani. Ano yung pinakamahirap na part ng farming? Yung hindi pagtatanim. Pagbabantay. Totoo, yung pagbabantay. Kaya iba may scarecrow, yung mga tagak. Ano pa yung binabantayan? Ano yung pagpe-prepare? Kung El Nino, La Nina, baha. Di ba?
Yun yung pinakamahirap kasi di mo kayang kontrolin yun eh. Amen. Yun yung pinakamahirap na part, yung pagbabantay, yung babantayan mo yung ani mo. Kaya kapag dumating yung time na you have to reap them, no? Yun yung pinaka-excited yung mga farmers, yung pag-ani. Amen. Ang sabi ni Bishop, harvest season. Anihan. Tatamarin ka pa ba? Amen. Kayo ba'y nandyan pa? Sabi ko, pag may pinapagawa si Lord, step forward in faith, then do it. Kanina, may sinabi, nag-open ng doors ang Panginoon. Nag-announce, frontline ministry. Alam mo, hindi lahat kapatid nabibigyan ng pagkakataon ng ganyan. Sinasabi ko sa'yo. Ako po, di ako dumaan ako ng training, pero need dahil kailangan. No? Although ako talaga, self-learned musician din ako, at may guidance ng ibang musician din. Pero yung pagtugtog ko is self-learned. Kapatid, you will be blessed that there will be mentors, not just teachers. There will people who are going to mentor you. Kaya may alam ka or wala. Kaya yung binabaon mong skyline pigeon sa video kay kapatid. Baka yan na yung pagkakataon mo. Yung kantang Just Once, no? Yung mga tito sessions. Diba? Kapatid, yapi na yun eh. Amen. Kayo ba'y nandyan pa? Hallelujah. Don't miss this opportunity. Amen. Number 4. Discerning and responding to your season. Galatians chapter 6 verse 8. And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. How to align yourself for power? Ito alignment lang eh. 1, cultivate a lifestyle of prayer. James 5:16. Ang sabi dito, the effective fervent prayer of a righteous man avails much. Cultivate a lifestyle of prayer. Amen. Isa to sa pinakamahalagang part ng buhay Kristiyano ang manalangin. Ito pong panalangin na you po recite. Okay. Amen. Prayer is your communion with God. This is how you converse with the Lord. Paano ka makipag-usap sa Diyos? Amen po ba? Prayer. Ano yung number 2? Stay in the Word. Amen. This book of the law shall not depart from your mouth. Joshua 1:8. Hindi pwede, alam nyo, no? Palaging nandyan yung prayer tsaka Bible reading. Sino yung nagba-Bible calendar dito? Di ba? Ang halaga ng pagbabasa ng Bible. Ay, pastor, nakaka-relate ako sa sinasabi mo. Kilala kayo yun. Okay, sakit ang Ninong Joseph, ninito. Right? Alam niyo po, ang sarap makinig ng preaching pag nakaka-relate ka. Ay, pastor, balo kayo, binasa kayo. Di ba? Kaya sakit ang ating kumabanggit ang characters king Bible, yung nakilala. Amen? Ang sarap makinig ng preaching ng Word of God pag-relate ka, kapatid. Kaya ganun kahalaga, alam mo, ganun kahalaga ang pagbabasa ng Bible. Kung ba kapatid, sabay-sabay nating inaaral yung salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Stay in the Word. Everybody say, stay in the Word. Okay, the Word of God, faith comes from hearing and hearing and hearing the Word of God. Amen. Alam mo kapatid, ang application ng wisdom nasa salita ng Diyos. Amen. If you want to be blessed, if you want to be rich, read the Bible. If you want to be a successful businessman, read the Bible. If you want to be a good professional, read the Bible. If you want to be a good carpenter, read the Bible. Amen. Tignan mo paano magtrabaho si Noah. Amen. Naalala ko yung isang pelikula eh. Alam niyo ba yung concept ng depensa niya sa football? Nakuha niya nung ni-rebuild ni Nehemiah yung stone wall ng Jerusalem. Ganun niya ginawa yung konsepto ng defense line nila sa football. Kaya walang makalusot kahit isa dun sa depensa nila. Kasi yung in-apply niya yung prinsipyo ng Bible dun sa mismong team niya.
Ang kalaban nila, 3-time defending champion. Tinalo nila. Nung team na 3 beses yung laki nung size sa kanila. Amen. In-apply nila yung prinsipyo ng Bible. Alam niyo, the Bible, the Word of God, applies to all contexts of life. Hindi lang po sa buhay Kristiyano. Even the unbelievers, even sa lahat ng aspeto ng buhay natin, applicable lang salita ng Diyos. Amen po ba? Number 3, walk in purity and holiness. 2 Timothy chapter 2, verse 21. If anyone cleanses himself, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the master. Of course, kapatid, when we know the Word, when we acknowledge the Word, and we know who God is in our lives, kapatid, we have this wisdom to always remain in pure and holy in the sight of the Lord. Amen. Dahil alam mong ayaw ng Diyos di iiwasan mo. Tama po ba? Alam mo na sabi ng Lord, oy, mo gagawin yun. O dahil alam mo, applied mo yung wisdom, gawin mo siya, iwasan mo siya. Amen. Kapatid, marami tayong nagpagkakamali nung nakaraan. It's about time now to walk in righteousness. Okay. Amen po ba? Past is past. It's done. Tapos na yon, kapatid. Kung nagkamali ka nung nakaraan, it is finished. Tapos na yon. Pinawi na ng Diyos yon. Now, it's your time right now to walk into His will and apply the wisdom that you have learned from His Word. Amen? If you know the Word, you could avoid it. Right? Diba? Kayo ba'y nandyan pa? Amen. Praise the Lord. Now, are you ready for your season of power? Amen. Alam niyo po, God's power is not reserved for the special few. Hindi siya para sa iilan. It is for all. Everyone say all. Who are willing and yielded. Ito ang desire ng Diyos. Hindi yung para sa konti. Di ba sabi niya, ako'y naparito hindi para sa mga matutuwid. Ako'y naparito para sa mga makasalanan. Alam mo kapatid, this place is not intended for the righteous. This place is intended for those people who need God. Amen? Kaya repo nga liwa, ditang mindset na, siya lang, naramdaman tayo nila. Ako bisan lang kipisamban, masilab ko. Actually, the reason why they don't want to come to church, not because yung running joke, but because ayaw nilang iwan yung dati nila Kaysa sabihin na masisilab lang. Alam niyo bakit? Totoo kapatid, susunugin talaga ng Diyos yan. Kapag nakatagpo mo ang Diyos, aalisin ni Lord yung hindi dapat sa'yo. Totoo to. When you come to His presence and place, God will remove things that you don't need in your life and will give you a new identity. Aalisin ng Diyos yung hindi dapat. Kaya po minsan makakalungkot na ako, bisang lungub kipisang man, puta masilab ko. That mindset seems na ayokong baguhin yung buhay ko. Ayokong mag-iba. Amen? Masilabkuhan. Actually, totoo yun. Masusunog talaga. Aalisin. Kumbaga kapatid, sa gintula pong marinat. Kapag ang ginto, sinunog mo, aalisin niya yung mga itim. Paglabas niyang ganon, shiny na diba? Makantaya po. Ano kasi tawag doon, ma? Tibog ba? Patibog. Yung nililinis. Sagon gold. Tibog ba yung tawag doon? Tubog. Patubog. Ito diba, patubog lang alahas. Linis ang doren, diba? Siyempre, bago ihilera yan dun sa shelf, kailangan tang makikintabya. No? Bago muna bago i-make sure na ready talagang pakinaknepa. Amen. Alam mo kapatid, ang daming ginto sa labas ngayon nakakailangan ng refinement. Amen po ba? And you know,
Sabi nga ganun kanina sa preaching ng youth, no? Kung makikita natin yung kapwa natin na nilalang din sila na ayon sa wangis ng Diyos, mas lalo kang sisipagin mag-share ang gospel. If we've seen these people outside who doesn't know God, mga kamag-anak natin, mga kapatid natin, at yung mindset natin, kung anong yung image and likeness sa akin, yun din yung image and likeness ng Lord sa kanila, mas lalo tayong sisipagin. Walang dahilan para hindi tayo humayo at ipalaganap ang salita ng Diyos. Amen? Kayo ba'y nandyan pa? Hallelujah? No? Hindi po para sa iilan. Ito ay para sa lahat ng willing. Question is, are you willing? Amen. Dito po ako magtatapos. No? Step into your season. Conclusion. The appointed season of power is not for yesterday. It is for today. This is the final challenge. Are you in a season of waiting? Kapatid, stay faithful. Are you sensing a shift in your spirit? Press in. Is God calling you to step forward, move in faith? Amen. God is speaking right now sa iyo, kapatid. Ngayon. And your season of power is here. Question is, will you respond to it? Amen. Sige po, tumayo tayong lahat. Meron po tayong natutunan sa umagang ito. Amen. Hallelujah. Sige po, purihin muna natin ang Diyos bago tayo manalangin. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise your name, Lord. Pag-asa ko, ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama. Ikaw lang sa
sa aking walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Sige po, can I call yung ating newly attendees po dito sa harapan? Sige po. Kaya we lift up our hands to our newly attendees. Sige, panalangin natin. Repeat po yung prayer. Sige po, manalangin po tayo. Hallelujah. Amen. This is our time. This is our season. God is calling us to step up. Amen. Bible says, He will open doors that no one could shut. And this is your open door. Amen. Are we ready to receive it? Amen. Let us pray. Father, in the name of Jesus, Lord God, we thank you for this appointed season of power. And we know, God, that we are empowered because of what you have done in the cross of Calvary. Lord, we declare, oh God, whatever, God, we desire in our lives, in accordance to your will, Panginoon, it will happen. It will come, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Pinagpapala namin, Panginoon, ang kanilang mga trabaho in the name of Jesus, Lord. I declare promotion right now in the name of Jesus, Lord God. Lord, I declare increase, Panginoon, sa kanilang mga businesses in the name of Jesus. Lord God, I declare financial flow in the name of Jesus. I declare financial breakthrough, Panginoon, sa aming mga kapatid. Lord, pinagpapala namin ang kanilang mga pamilya. Binibless namin, Panginoon, ang relasyon ng bawat isa sa kanilang mga pamilya. Lord God, pinapanalangin namin, Panginoon, yung mga taong ginagamit mo, Panginoon, to bless your people. Lord, we declare and we bless them in the name of Jesus. Maraming salamat, Lord God. This is our season. This is our time, oh God, to rule and reign in this life and to harvest, Panginoon, to what you have in store for us. Maraming salamat. You deserve the highest glory. You deserve the highest honor. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. You are all blessed, church.